Kabanata 1041. Hindi nakapagsalita si Zachary para makakontra. Hindi may kakaila, na masyadong malaki ang naging pagkukulang ng pamilya Knock kay Charlotte. Akala niya na ang kasuklam-suklam na ginawa ni Cynthia ang magpapaliwanag kay Henry. Sa ganitong paraan, matatapos na sana ang lahat ng hindi pagkakaunawaan at kaguluhan na matagal nang bumabagabag sa kanila. Hindi niya inakala na magkakaroon pa ng panibagong bagyo sa pagitan nila. Sa sitwasyong iyon, imposibleng manatiling kalmado ang sinuman. Huwag mo na akong piliting ulitin. Kailangan kong kunin ang babaeng ito ngayon. Nanggagalaiti si Charlotte habang itinuro si Zara. Nangako akong ipaghihiganti si Mrs. Berry laban kina Zara Knock at Sharon Blackwood. At hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang sinumang hahadlang sa akin. Kahit ikaw, hindi ka ligtas. Mariing sabi ni Charlotte. Nakaramdam si Zachary ng halo-halong emosyon habang tinititigan si Charlotte ng may pagsisisi. Bumalot sa kanya ang matinding guilt, ngunit hindi niya rin kayang talikuran ang kanyang lolo. Pasensya na, gaya ng kidlat, bigla niyang hinawakan ang pulso ni Charlotte, at kinuha ang kanyang baril, at itinutok ito sa noo nito. Nabigla ang lahat sa bilis ng mga pangyayari. Ibababa niyo ang mga baril niyo. Utos ni Zachary sa mga babaeng bodyguard ng pamilyang Lindbergh. Doon lang natauhan si Lupin at sumigaw, napakawalang hiya mo. Paano mo nagawang fretuhin si Miss Lindbergh ng ganyan? Pagkakita kay Zachary na tinutukan si Charlotte, dali-daling lumabas ng sasakyan si Morgan at itinutok ang kanyang baril sa lalaki. Bitawan mo si Miss Lindbergh. More, kalma lang, pilit na pinapakalma ni Marino si Morgan. Ngunit bigla siyang tinutukan nito ng baril at pinaputukan ng walang pag-aalinlangan. Bang! Grabe, talagang ginawa mo yun. Gulat na gulat si Marino, nagasgas lang ang tinamo sa balikat. Zachary Knock, hayop ka talaga. 3 anak ang ibinunga ni Miss Lindbergh para sayo. Ilang ulit siyang sinakta ng pamilya Knock, pero ni minsan ay hindi siya nagtangkang maghiganti. Tapos ngayon, magagawa mong tutukan siya ng baril. Galit na sigaw ni Morgan. Para sa kanya, hindi kailanman matatalo ng pag-ibig ang katapatan niya kay Charlotte. Lalong-lalo na ngayon, ang malamig na asal ni Zachary ay tuluyan ng nagwasak sa kanyang pananampalataya sa pag-ibig. Pare-pareho kayong mga Knock. Paano niyo nasasabing mararangal kayong pamilya mula sa mataas na lipunan kung ganito kayong kababangis ang asal? Bitawan niyo si Miss Lindbergh ngayon din. Kung hindi, ipapaalam ko agad ito kay Mr. Lindbergh. Galit na sabi ni Lupin, na nanginginig ang kamay na may hawak ng baril. Mr. Knock, hindi mo ba sa tingin na sobra na ito? Mahinahong sabi ni Ben, umaasang mapapakalma si Zachary. Pati si Ben ay naniniwala na sobra-sobra ang utang na loob ng pamilya Knock kay Charlotte. Kaya't makatarungan lang ang hangarin ni Charlotte na hulihin si Zara. Ngunit sa isip ni Zachary, ang pinaka-importante ay ang masagap ang kanyang lolo kaya't natatakot siyang lalong lumala ang sitwasyon kapag nagpadalos-dalos siya. Ibaba ang mga baril at umulong kayo. Naiintindihan niyo ba ako? Sigaw ni Zachary sa mga babaeng bodyguard ng Lindbergh family. Lahat sila ay tumingin kina Lupin at Morgan na may pagkalito. Ngunit dahil sa tensyon ng sitwasyon, tila wala na sa tamang pag-iisip ang dalawa. Huwag niyo siyang pakakawalan. Sigaw bigla ni Charlotte, kahit barilin niya ako hanggang mamatay, tandaan niyong kailangang madala pa rin ang babaeng yan. Nakaramdam si Zachary ng kaba at mahinang bamulong, bakit ka ba ang tigas ng ulo mo? Hayaan mo muna akong iligtas ang lolo ko. Pagkatapos nito, siguradong, may lakas ka ba ng loob na barilin ako? Matalim ang titig ni Charlotte habang pinutol ang kanyang sasabihin. Subukan mong barilin ako gamit ang baril mo. Nauutol si Zachary, hindi man lang niya inilagay ang daliri sa gatilyo ng baril. Kung ayaw niya, ako ang gagawa. Sa gulat ng lahat, si Zara ang nagpaputok ng baril at tinamaan si Charlotte sa balikat. Bang! Bumulwak ang dugo mula sa sugat niya. Nanigas si Charlotte, at ang matalim na sakit ay tila nagpamanhid sa kanyang katawan. Habang ang dugo niya ay tumalsik sa kanyang mukha, para bang pati ang puso niya ay tinupok ng apoy na parang asido. Lahat ay napatigil, kabilang si Zachary. Anong ginawa mo? Sigaw ni Zachary kay Zara nang sa wakas ay natauhan siya. Kayong lahat mula sa Lindbergh family,
ibaba ang mga baril niyo. Kung hindi, tuluyan ko siyang papatayin. Banta ni Zara. Sa tindi ng pananakot niya, napilitan ang lahat ng bodyguard ng Lindbergh family na ibaba ang kanilang mga baril. Nang gigigil si Charlotte habang pinipigil ang sarili na umungol sa sakit pero napangisi siya. Zachary Knock, ang galing mo. Ganyan katigas ang puso ng lahat ng galing sa pamilya Knock. Magpapaliwanag na sana si Zachary pero bigla niyang inagaw ang baril at itinapat kay Zora. Sa takot, biglang hinila ni Zora si Henry para gawing panangga. Kinabahan si Zachary kaya agad niyang itinulak si Charlotte palayo. Dahil doon, hindi tumama ang bala ni Charlotte. Sa halip, tinamaan pa ang braso niya ng bala mula sa baril ni Zora. Zachary Knock. Galit na galit si Charlotte habang tinutukan si Zachary at agad na pinaputukan ito. Tinamaan si Zachary sa braso. Automatikong nagtutok ng mga baril kay Charlotte ang mga bodyguard ng pamilya Knock. Umatras kayong lahat, sigaw ni Zachary agad. Agad umatras ang mga bodyguard at hindi gumalaw. Samantala, ang mga babaeng bodyguard ni Charlotte ay tinaas ang mga baril at pinalibutan sila. Habang gulo-gulo na ang lahat, tinangkang tumakas ni Zara habang hawak pa rin si Henry bilang hostage. Pero biglang lumipad ang agila na may matinis na huni. Sa sumunod na sandali, damapo si Fifi, ang agila, kay Zara na parang palasong pinakawalan. Mabilis namang binaril ito ni Zara. Tinamaan sa pakpak ang agila pero tuloy pa rin ito sa pag-atake kay Zara. Tinamaan siya ng pakpak nito kaya nabitawan niya ang baril. Nang inig siya sa takot habang pilit pinalalayas ang agila gamit ang kanyang mga kamay. Nang pakawalan na siya ni Zara, bumigay ang mga tuhod ni Henry at bumagsak sa sahig. Agad siyang pinuntahan ni Zachary at inalalayan. Habang nangyayari ito, lumapit si Charlotte kina Zara at Fifi. Sigaw niya, "Fifi, umalis ka dyan." Sa isang iglap, lumipad palayo si Fifi. Bang! Bang! Pinaputukan ni Charlotte ang magkabilang tuhod ni Zara. Lumuhod si Zara agad, pero nagawa pa rin niyang iangat ang katawan gamit ang mga kamay habang tumatawa. "Anong kinatatawa mo?" Malamig na tanong ni Charlotte habang nakatitig ng matalim. "Narinig mo ba ang sirena?" Sagot ni Zara na may nakakatakot na ngisi. "May alarm system ako sa katawan. Kapag nabaril ako, kusa itong tatawag ng pulis. Siyempre ayoko namang makulong, pero mas pipiliin ko ng mabilanggo kaysa mabaril mo ng patay. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang makahanap ng ligtas na lugar. Basta't buhay pa ako, tiyak makakatakas ako balang araw. Charlotte Lindbergh, hindi mo ako mahuhuli. Tatapusin na kita ngayon din." Sigaw ni Charlotte habang kinukuha ang gatilyo. "Huwag kang paputok." Pigil ni Zachary. "Ibigay mo na lang siya sa pulis. Babarilan kita kapag pinigilan mo ako." Galit na sabi ni Charlotte habang tila handang pumatay. "Charlotte Lindbergh, sa tingin mo ba nasa erihal ka pa rin? Makakasuhan ka ng pagpatay dito." Patuloy sa pang-aasar si Zara. "Kapag pinatay mo ako ngayon, maghanda ka na lang na mabulok sa kulungan. Dapat lang pagbayaran mo ang kasalanan mo gamit ang buhay mo. Magdusa ka sa impyerno." Galit na galit si Charlotte at hinila ang gatilyo sa sobrang galit. "Teka lang," sigaw bigla ni Henry. "Lolo," tawag ni Zachary na punong-puno ng kaba. "Pwede ba akong makausap siya kahit sandali lang?" Pakiusap ni Henry kay Charlotte. "1 minuto lang." Malamig ang tono ni Charlotte pero hindi niya ibinaba ang baril. Kasabay nito, lumapit na rin ang lahat ng bodyguard ni Charlotte at sabay-sabay na tinutukan si Zara. Halos sigurado na ang katapusan ni Zara sa sandaling iyon. "Palagi mong tinatanong kung bakit mas pinapaboran ko ang kapatid mo, kahit mas magaling ka sa kanya mula pagkabata. Alam mo ba kung bakit mas pinili kong palakihin siya at hindi ka hayaan mamuno sa Knock Group?" Halos maiyak si Henry habang nakatingin kay Zara ng may lungkot. "Mula pa pagkabata, naramdaman kong sobrang ambisyosa at materialistic ka. Matagal mo nang pinagnanasaan ang pamana ng pamilyang Knock. Kaya nakita kong madaling matakpan ang katinuan mo ng kasakiman sa kapangyarihan at katayuan sa lipunan. Kaya madalas kitang hinaharangan noon. Hindi ko inakalang lalo ka lang nitong mapaparebelde. Itigil mo na ang drama." Sigaw ni Zara. "Kung anak mo talaga ako, ipag-utos mong pakawalan ako at palabasin mula H-City.
Mapait ang ngiti ni Henry habang sinagot siya. Dahil kasalanan ko ito, ako na mismo ang dapat magtapos nito. Sa huling pangungusap niya, halos pabulong na si Henry at halos si Zachary lang ang nakarinig. Tiningnan siya ni Zachary na may pagtataka. Tapusin. Paano tatapusin? May isa pa akong sasabihin, sabi ni Henry habang malungkot na tinatitigan si Zora. May malaking halaga akong itinabi para kay Chris. Sapat na yun para mamuhay kayo ng malaya at komportable. Pero pinili mong hukayin ang sarili mong libingan. Tumigil ka na sa kakasermon at iligtas muna ako. Sigaw ni Zora na halatang nawalan na ng pakialam sa ginawa niyang paggamit sa ama bilang panangga. Tapos na ang oras. Nawalan na ng pasensya si Charlotte at inihanda ang sarili na bumaril. Kasabay nito, narinig ang tunog ng sirena mula sa malayo. Mahinang bamulong si Lupin, Miss Lindbergh, maraming sasakyan ng pulis ang papalapit. Baka, hindi pa tapos si Lupin nang sumigaw si Charlotte, wala akong pakialam, hindi ko na kayang maghintay pa para tapusin siya. Bang, bang, bang. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalangaw. Parang may nakapagtapos na ng laman ng isang magazine ng baril. Lahat ay natulala at napatitig kay Henry na siya mismong bumaril at pumatay sa sarili niyang anak. Thud! Nabitiwan ni Henry ang baril habang nanginginig ang kamay. Gimbal at emosyonal siyang bumagsak sa sahig. Nakayuko siya habang ang luha ng pagsisisi ay dumadaloy sa kanyang gusot na mukha. Lolo, lumuhad si Zachary sa tabi niya at inalalayan siya. Halos hindi makakilos si Charlotte sa sobrang pagkabigla. Parang naging ulap ang laman ng isip niya habang pinagmamasdan si Henry na puno ng dalamhati at si Zora na wala ng buhay. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Sa isang banda, nakaganti na siya. Pero iba ang pakiramdam dahil hindi siya ang tumapos sa buhay ng babae. Gayunpaman, hindi niya magawang sisihin si Henry. Sa halip, unti-unti siyang nakaramdam ng awas sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Hindi pwede, hindi ko na dapat hayaan na lamangan ng kahit sino ang kabutihan ko. Nang makabawi sa sarili si Charlotte, pinilit niyang paalalahanan ang sarili na huwag na muling magpalambot. Itaas ang mga kamay at huwag gagalaw. Dumating na ang mga pulis at agad nilang tinapos ang tensyonadong sitwasyon. Umuulan buong gabi. Nang makarating si Charlotte sa bahay, madaling araw na. Nang pumasok siya ng bahay na basang-basa at duguan ang damit, napatigil ang lahat sa takot. Agad siyang inisikaso ni Dr. Felch. Tinanggal niya ang bala sa kanyang balikat at ginamot ito. Kailangan mong magpahinga ng maayos, paalala niya. May kaba sa boses ni Mrs. Ralston, Miss Lindbergh, kumusta naman sina Mr. Zachary at Mr. Noct? May nangyari ba sa kanila? Magpapadala ako ng mga tao para ihatid kayo pa uwi, sagot ni Charlotte ng mahinahon, hindi sinagot ang tanong. Sige po, Miss Lindbergh. Maraming salamat. Tumango si Mrs. Ralston at taos-pusong nagpasalamat. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lupin at agad nag-assign ng mga bodyguard para ihatid sina Mrs. Ralston at mga kasamang kasambahay mula sa bahay ng Noct. Habang nakasandal sa reclining chair, muling binalot ng mabibigat na emosyon si Charlotte. Ang kirot sa kanyang balikat ay parang paalala na hindi na nila ni Zachary maaaring kalimutan ang nakaraan. Mukhang imposibleng ayusin pa ang relasyon nila at iwan ang lahat ng sakit ng kahapon. Miss Lindbergh, ayos na po lahat, magalang na ulat ni Morgan. Gayunpaman, nakikipag-ugnayan pa rin ang pulisya sa pamilya Noct. Hindi pa sigurado kung kakasuhan si Mr. Henry sa pagpatay sa anak niya. Wala na tayong pakialam dyan. Hanapin niyo na si Sharon Blackwood ngayon din, malamig na utos ni Charlotte. Nauunawaan, Miss Lindbergh. Tumango si Morgan ng may respeto at inihanda ang sarili para sa utos. Tinitigan ni Charlotte ang baril sa kanyang kamay habang unti-unting lumilitaw sa mga mata niya ang galit na hindi maitatago. Si Sharon Blackwood na lang ang natitira. Kailangang magbayad siya agad, at pagkatapos, aalis na ako sa lugar na ito ng tuluyan. Biglang pumasok si Lupin sa silid at nagulat agad. Miss Lindbergh, dinala na si Sharon Blackwood ng mga pulis. Gulat si Morgan. Paano nangyari iyon? Palalakarin ko pa lang siya pabalik dito. Mukhang inunahan tayo ng pamilya Noct. Inaresto na siya ni Mr. Zachary bago pa man siya pumunta para iligtas si Mr. Henry, dagdag ni Lupin.
Napakunot ng noo si Charlotte pero wala siyang sinabi. Tumunog bigla ang telepono ni Morgan. Pagtingin niya sa screen, agad niya itong iniabot kay Charlotte. Miss Lindbergh, tawag ito mula kay Mr. Lindbergh. Agad sinagot ni Charlotte ang tawag. Danrick, bumalik ka na sa Erie Hall at pakasalan mo si Louise, mariing utos ni Danrick mula sa kabilang linya. Hindi na nagulat si Charlotte, marahil dahil kilala niya ng lubusan ang kausap at handa na rin siya sa posibilidad. Gayunpaman, mahinahon niyang tinanong, paano naman ang mga bata? Ibalik mo sila, gusto kong umalis ka sa loob ng 3 araw, agad na sagot ni Danrick, na tila inaasahan na ang tanong niya. Binaba na nito agad ang tawag pagkatapos ng bilin. Hawak pa rin ang telepono, tahimik na tumingin si Charlotte sa bintana. Ilang saglit pa ang lumipas bago niya tuluyang binasag ang katahimikan. Utusan mo si Lupin, tapusin agad ang South Sea Project. Noted, Miss Lindbergh, sagot ni Lupin habang nakayuko. Aakyat na ako para makatulog. Huwag akong gisingin kung hindi naman importante, sabi ni Charlotte habang pagod na naglakad paakyat. Matapos maligo, nagbihis siya at pinatuyo ang buhok sa harap ng dressing table. Habang nakatingin sa salamin, unti-unting lumipad ang kanyang isipan. Magkahalong emosyon ang kanyang naramdaman habang bumabalik sa alaala ang mga nangyari. Naalala niya kung paano siya tinutukan ng baril ni Zachary para mailigtas si Henry. Bumalik din sa isip niya ang huling sandali ni Zara, habang tumatawa pa ito bago mamatay. Bilang bahagi ng pamilyang Lindbergh, nakakahiya na wala kang taglay na katapangan at paninindigan tulad nila. Isa kang hangal na inuuna ang katwiran kaysa sarili mo, katulad ng ibang miyembro ng pamilyang Wind. Nakakalungkot pero sang-ayon si Charlotte sa sinabi ni Zara. Kung naging mas matatag lang ang kanyang ama, hindi sana ganoon kalungkot ang sinapit nito. Kung naging mas matatag din siya noon, baka hindi nangyari ang malagim na sinapit ni Mrs. Berry. At higit pa roon, baka hindi niya kailangang maranasan ang lahat ng pagsubok. Walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya sa pagkakapasok sa alanganin. Bigla namang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Tumatawag si Zachary. Agad niya itong binagsakan at block ang numero nito. Sa sandaling iyon, nagpa siya na si Charlotte na tuluyan ng putulin ang ugnayan sa pamilya Noct. Nang maputol ang linya, agad namang lumungkot ang mukha ni Zachary. Lumingon siya sa emergency room. Abala pa rin ang mga doktor sa pagsagap kay Henry, na inatake sa puso matapos niyang barilin at mapatay si Zara. Dali-dali siyang dinala ni Zachary sa ospital. Alam ng mga pulis na si Henry ang bumaril at pumatay kay Zara, pero wala silang magawa sa ganitong kritikal na kalagayan. 2 oras na ang lumipas mula nang ipasok sa ER si Henry pero wala pa ring update. Minsang lumabas si Reyna at maingat na nagbigay ng balita kay Zachary. Mr. Noct, kailangan ninyong paghandaan ang pinakamalala. Matagal nang may iniindang karamdaman si Mr. Henry. Matapos ang nangyari kanina, natatakot ako na. Napalunok siya bago marahang nagsabi, mas mabuti sigurong dalhin na ninyo ang mga bata. Sigurado akong gusto pa silang makita ni Mr. Henry sa huling pagkakataon. Dahil dito tinawagan ni Zachary si Charlotte. Alam niyang ayaw na siyang kausapin ni Charlotte, at ayaw marinig ang boses niya, at baka nga nakapagdesisyon na itong huwag na siyang makita kailanman. Ngunit wala siyang ibang maisip na paraan sa sandaling iyon. Mr. Zachary, mahinang tawag ni Spencer, na labis ang panghihina matapos barilin ng 2 beses. Nasa wheelchair siya habang tinutulak ng isang bodyguard, bakas sa mukha ang matinding lungkot. Agad siyang nilapitan ni Zachary. Mr. Spencer, huwag kayong bumangon. Kailangan ninyo ng pahinga. Paano ako makakapahinga kung nasa panganib ang buhay ni Mr. Henry sa loob ng emergency room? Mahinang sagot ni Spencer, habang naiiyak. Masyado siyang mabait. Hindi niya dapat iniligtas ang babaeng iyon na siyang dumungis sa pangalang Noct. Mr. Spencer, wala na tayong magagawa sa mga nangyari, mahina ring sagot ni Zachary. Lalong lumalim ang pagkakunot ng kanyang noo. Kahit pareho sila ng saloobin ni Spencer, hindi niya kayang sumbatan si Henry. Mr. Zachary, maaari mo bang dalhin ang mga bata para makita si Mr. Henry sa huling pagkakataon? Pakiusap ni Spencer habang humihikbi. Ito na lang siguro ang huling kahilingan niya matapos ang matinding dagok.
Pakiusap, ipagkaloob ninyo iyon sa kanya. Hindi na niya masabi ang ibang salita, at masyado nang masakit para kay Zachary. Tahimik na nilunok ni Spencer ang kirot sa puso habang umaasa na sana nga ay magkita pa sina Henry at ang mga bata bago ito tuluyang mamanhik sa langit. Pinipigil ang kirot sa kanyang dibdib, marahang sumagot si Zachary, alam ko. Pupuntahan ko na ang mga bata ngayon. Subukang kausapin si Charlotte ng maayos, payo ni Spencer. Marami na tayong pagkukulang sa kanya. Tanggapin mo na kahit masakit ang mga salita niya. Hindi natin siya masisisi kung galit siya. Huwag mo siyang lalong saktan o pasamain ang sitwasyon. Sige, alam ko na ang dapat gawin. Tumanggo si Zachary at inutusan si Bruce na manatili sa labas ng ER para magbantay. Matapos nito, agad siyang nagtungo sa Northridge kasama sina Ben at Marino. Kabanata 1045. Samantala, masama ang pakiramdam ni Charlotte. Dahil hindi siya nakatulog buong gabi, nanakit ang buong katawan niya at may kaunting lagnat siya. Inutusan ni Dr. Phelps si Hailey na dalhan siya ng halamang gamot at siguraduhing inumin niya agad iyon. Pagkatapos niyang inumin ang halamang gamot at handa ng matulog, biglang nagmamadaling dumating si Lupin para mag-update. Miss Lindbergh, nandito si Mr. Knock. Bakit siya nandito? Mahinang tanong ni Charlotte. Hiniling niyang makita ka. Nakasuot pa rin siya ng parehong damit na nabasa sa ulan kagabi. Mukha siyang sobrang haggard at parang may mabigat na problema. Baka may nangyari kay Mr. Henry, malumanay na paliwanag ni Lupin. Biglang uminit ang ulo ni Charlotte at sumigaw. Anong pakialam ko? Paalisin mo siya. Noted, Miss Lindbergh, sagot ni Lupin at agad lumabas para paalisin si Zachary. Habang nangyayari iyon, lumapit si Jamie sa mga bodyguard at nagtanong ng may kaba. Sasakyan ba ni Daddy yung nasa labas ng bakuran? Bakit hindi niyo siya pinapapasok? Mr. Jameson, iniutos po kasi nagsimulang magpaliwanag ang bodyguard. Papasukin niyo na siya ngayon na. Galit na sigaw ni Jamie. Mr. Jameson, napatingin ang mga bodyguard sa itaas, na halatang hindi alam ang sasabihin. Anong tinitingin-tingin niyo? Papasukin niyo si Daddy ngayon na. Sigaw ni Jamie habang hinila ang kamay ng dalawang bodyguard. Narinig ni Charlotte ang boses ni Jamie. Pagbukas niya ng pinto, narinig niyang tinawag ni Robbie ang kapatid. Jamie, tama na yan, kalma ka lang. Robbie, nakakulong si Daddy sa labas, mabilis na sabi ni Jamie. Inutos ba ni Mommy? Tanong ni Robbie sa dalawang babaeng bodyguard. Opo, Mr. Robinson, mahina nilang sagot. Sige, naiintindihan namin. Salamat, sagot ni Robbie ng magalang. Robbie, anong nangyayari? Biglang natauhan si Jamie at nagtanong. Nag-aaway ba ulit si Daddy at Mommy? Napakunot ang noo ni Robbie at sagot niya, siguro. Dapat kontrolin mo ang emosyon mo at huwag pa dalos-dalos. Mas mabuting tanungin muna sila bago gumawa ng hakbang. Dapat marespeto tayo kahit bodyguard lang sila ni Mommy. Gets ko na. Nadala lang ako kanina. Robbie, nakita ko kasi si Daddy sa binoculars ko. Kawawa siya tingnan, halos maiyak na si Jamie. Tanungin na lang natin si Mommy kung anong nangyari, sagot ni Robbie habang hinawakan ang kamay ni Jamie at umakyat para hanapin si Charlotte. Pagdating nila sa itaas, nakita nilang nakasandal si Charlotte sa pinto ng kanyang kwarto. Agad silang lumapit at sabay na bati. Mommy, Robbie, Jamie, bakit hindi pa kayo kumakain ng almusal? Malambing na tanong ni Charlotte. Mommy, bakit mo agad nagsalita si Jamie? Mommy, may ginawa ba ulit si Daddy? Pinutol ni Robbie ang kapatid at maingat na nagtanong. Tumahimik si Jamie at tumayo sa likod ni Robbie. Tinitigan sila ni Charlotte at nag-isip kung paano niya ipapaliwanag ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinahon niyang sinabi. Robbie, Jamie, pakinggan niyo ako. May mga hindi pagkakaunawaan kami ng daddy niyo at hindi na talaga kami magkakasundo. Kaya hindi na siya dapat pumasok dito sa bahay. Pero bakit? Sigaw ni Jamie na halos maiyak. Ibig mo bang sabihin wala na kayong ugnayan ni Daddy? Hindi na ba tayo pwedeng magsama-sama ulit? Parang magiging tulad ba kami ni Timothy Sterling na kailangang mamili sa isa sa inyo? Ang masayahing si Jamie ay tila ibang-iba sa ngayon. Namutla siya at tila tinamaan ng matindi sa sinabi ni Charlotte.
Pati si Robbie ay naiyak, pero tahimik lang siyang nakayuko. Jamie, napakabigat ng loob ni Charlotte habang pinapanood ang anak. Pero pinilit niyang patatagin ang sarili at sinabi ng matatag. Kung pipiliin mo ako, aalagaan kita ng maayos. Si Daddy, umiling si Jamie habang umiiyak, siya ang pinakamabait na daddy sa lahat. Ayoko siyang mawala. Pinunasan ni Charlotte ang luha niya at mariing sinabi. Ito lang ang tanging paraan. Kailangan mo lang pumili sa aming dalawa. Umiyak si Jamie ng todo at hindi na makapagsalita habang nakatingin kay Charlotte. Huminga ng malalim si Robbie at umiiyak na nagsalita. Mommy, pipiliin ko na lang na sumama sa'yo. Pero sana, payagan mo kaming makita si Daddy at makausap siya kahit minsan. Sige, tumango si Charlotte at inutusan si Lupin. Papasukin mo na siya. Okay, umalis agad si Lupin. Magpakabait kayo at pumunta muna sa study room ko. Matapos panasan ang luha ni Jamie, hinaplos ni Charlotte ang ulo ni Robbie. Susunod ako pagkatapos kong magpalit ng damit. Okay, tumango ang dalawang bata at paakyat na sana sa study room. Sa pagkakataong iyon, napansin nila si Ellie sa may pasilyo. Nakaupo siya sa wheelchair at tahimik na nakatingin sa kanila. Hindi na siya katulad ng dati na laging umiiyak o nagwawala. Sa halip, siya na ngayon ang pinakakalmado sa kanilang lahat. Ellie, agad siyang niyakap ni Charlotte at maingat na nagtanong. Narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Oo, tumango si Ellie. Gusto ko rin makita si Daddy. Papasukin na siya ni Lupin. Sobrang bigat ng pakiramdam ni Charlotte. Sa kanilang tatlo, si Ellie ang pinakakinababahala niya. Simula nang malason si Ellie, bumaba ang kalusugan nito. Kahit na medyo bumuti na siya dahil kay Dr. Felch, hindi pa rin siya kasing lusog ng dati. At ang mahabang gamutan na ito, sa totoo lang, ay isang malaking pasanin sa isip ni Ellie. Kung dati ay masigla at masayahin siya, ngayon ay palagi na lang siyang malungkot at tahimik. Nag-aalala si Charlotte na baka maapektuhan ang mga bata sa away nila ni Zachary, lalo na si Ellie. Pumunta na muna kayo sa study room. Ipapadala ko na lang ang almusal ninyo roon, kaya kumain muna kayo. Susunod ako doon kasama si Daddy nyo. Okay, Mommy. Tumango ang mga bata. Olivia, tinaas ni Charlotte ang tingin at sinabi, salamat ha. Walang anuman, Charlotte. Sige na, magpalit ka na ng damit. Ako na bahala sa kanila. Agad namang inutusan ni Olivia ang mga kasambahay na ihanda ang almusal at dalhin ito sa study room. Pagbalik ni Charlotte sa kanyang kwarto, inutusan niya ang isa sa mga tauhan na ipaabot ang mensahe kay Lupin. Dalhin mo siya sa akin muna. Okay, kakatapos lang ni Charlotte magpalit ng damit nang dumating si Lupin kasama si Zachary. Wala na ang karisma at pagiging dominante ni Zachary. Sa halip, mukhang sobrang pagod ito, may balbas na, at pulang-pula ang mga mata. Halatang pagod na pagod ito. Saglit na nanghina ang puso ni Charlotte nang makita siya, pero agad na bumalik ang katinuan niya. Hindi niya makakalimutan ang mga ginawa ng pamilya Knott sa kanya. At hindi niya rin makakalimutan kung paano siya tinutukan ng baril ni Zachary para pakawalan si Zora. Malubha na si Henry. Bago siya mamatay, gusto niyang makita ang mga bata, mahinang sabi ni Zachary. Buhay pa siya. Umupo si Charlotte sa sofa na nakataas ang isang paa. May halong ngiti sa kanyang labi. Nakakagulat na umabot siya ng 98 kahit ang dami niyang kasalanan. Alam kong galit ka sa kanya, pero hindi mo naman kailangan magsalita ng ganyan sa taong mamamatay na, sagot ni Zachary na nakakunot ang noo. May karapatan ka pa bang magsabi niyan? Napuno ng galit si Charlotte. Kung hindi lang dahil sa mga bata, ayoko na sanang makita ka pa. Alam ko, tumango si Zachary na halatang wala ng ibang magawa. Alam kong sobra na kung palagi akong humihingi ng tawad. Pero pakiusap, isama ko muna ang mga bata para makasama si Henry sa huling sandali niya. Hindi, mabilis na sagot ni Charlotte. Alam kong marami siyang pagkakamali, pero pinagbabayaran na niya ito. Ang pagpatay niya kay Zora ay pagpapakita ng pagsisisi. Para na rin yung kabayaran sa kasalanan niya sa iyo. Kabayaran, napailing si Charlotte at ngumiti ng malamig. Parang ginawa pa siyang bayani sa sinabi mo. Di ba kaya niya pinatay si Zora ay para hindi siya mamatay sa mga kamay ko? Nandoon na ang mga pulis noon. Kung ikaw ang pumatay sa kanya, sigurado,
arestuhin ka at kakasuhan. Paliwanag ni Zachary habang nakakunot ang noo. Kahit gaano pa kayaman ang Lindbergh Corporation, kailangang sumunod pa rin sa batas. Kahit makulong pa ako, mas gugustuhin ko pa ring ako ang pumatay sa demonyong babaeng iyon. Sigaw ni Charlotte. Ngayon tuloy, dahil pinatay na siya ng matandang iyon, hindi ko na naramdaman ang kahit konting ginhawa. Anong klaseng pagbabayad ang sinasabi mo? Sige na, tigilan na natin ang pagtatalo. Naiinis na si Zachary. Alam niyang kapag damdamin ang pinairal, nabubulag ang pagtingin sa mga bagay-bagay. At bukod pa roon, napakaraming galit, sama ng loob, at hinanakit ang nakapalibot sa isyong ito. Kaya nagpakumbaba siya at nakiusap, ano bang dapat kong gawin para payagan mo akong isama ang mga bata kay Henry? Pirmahan mo itong dokumento. Kinuha ni Charlotte ang isang dokumento at panulat. Kapag pinirmahan mo ito, hahayaan kitang isama ang mga bata kay Henry. Kinuha ni Zachary ang dokumento at matapos itong silipin, napakunot ang noo niya. Gusto mong isuko ko ang karapatan ko sa mga bata. Tama, tumango si Charlotte at matalim na tumitig sa kanya. Zachary, kahit galit ako sa iyo, mas galit ako sa sarili ko dahil hindi ko kayang maging matatag. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na gusto kitang patayin at gibain ang buong pamilya Knock para makaganti para sa sarili ko at kay Mrs. Berry. Pero tuwing nakikita ko ang mga bata, natutunaw lahat ng galit ko. Sobrang inis na inis ako sa sarili ko dahil doon. Para sa kanila, napilitan akong isantabi ang paghihiganti ko sa iyo. Pero ayoko nang makita ka ulit. Kapag pinirmahan mo tong kontrata, dadalhin ko ang mga bata sa ospital para makita si Henry sa huling pagkakataon. Pagkatapos noon, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Matapos ang maikling saglit, nagpatuloy siya. Para sa mga bata, kakausapin ko si Danrick na huwag nang ituloy ang paghihiganti sa pamilya Knock. Hanggat hindi nyo ginagalaw ang pamilya Lindbergh, matatapos na ang alitan ng mga pamilya natin dito. Ito na ang pinakamatinong resolusyon at ito na rin ang huling kompromiso na ibibigay ko. Bibigyan kita ng 3 minuto para pag-isipan ito. Nasa study room pa ang mga bata. Kapag nakapag-desisyon ka na, pupunta tayo roon. Charlotte, pilit kinipigilan ni Zachary ang emosyon niya habang sinusubukang maging kalmado. Pinahahalagahan ko ang lahat ng isinakripisyo mo para sa mga bata, pero hindi ko kayang ibigay sila sa'yo. Bakit hindi? Mariing tanong ni Charlotte. Dahil anak ko rin sila. Napataas ang boses ni Zachary. Apelyido nila ay Knock, at dugo ng pamilya Knock ang dumadaloy sa kanila. Kahit ano pa ang hilingin mo, papayag ako, pero hindi ito. Sige, ipaglaban na lang natin ito. Galit na sagot ni Charlotte. Kahit umabot pa ito sa korte, panalo pa rin ako. Habang nasa poder mo ang mga bata, nalason sila ni Cynthia at dinukot ng tiyahin mo. May ebidensya ako. Alam mo kung kanino papanig ang hukom. Sigurado ka bang gusto mong tahakin ito? Tanong ni Zachary na puno ng pagkabigo. Ang mga bata lang ang talo kung itutuloy natin ang kasong ito. Ikaw ang nagtulak sa akin para gawin ito. Sigaw ni Charlotte. Charlotte, kumalma ka at pag-isipan mong mabuti. Pagod na si Zachary, pero napilitan siyang kausapin pa siya ng mas mahinahon. Akala mo ba magiging mapayapa ang buhay mo kapag dinala mo ang mga bata sa pamilya Lindbergh? Si Danrick ay napapaligiran ng mga kaaway. O baka hindi mo lang alam dahil masyado kanyang iniingatan. Sa kabilang banda, nalinis na ng grupo ng Knock ang lahat ng banta, at ako ang namumuno. Hanggat nandito ako, walang makakagalaw sa mga anak ko. Samantalang sa pamilya Lindbergh, wala kang tunay na kapangyarihan maliban sa isang walang lamang titulo. Kapag ginamit ka ng mga kalaban ni Danrick, kayo ng mga anak natin ang malalagay sa panganib. Tumahimik si Charlotte pagkatapos noon. Totoo naman, kahit mukhang matatag ang korporasyon ng Lindbergh sa labas, marami rin itong kaaway. At hindi rin iisang pamilya ang may hawak ng Lindbergh Corporation, hindi tulad ng Knock Group. May ibang pamilya rin na co-investors. Bagamat mas mataas pa rin ang hawak ng Lindbergh, nagsisimula ng magkagulo ang mga ibang shareholders. Ginagamit nila ang iba't ibang paraan para ilagay sa alanganin si Danrick. Malakas nga si Danrick pero may kahinaan din siya. Magising ka na.
Pakiusap ni Zachary, puno ng pag-aalala. Kapag nasa akin ang mga bata, pwede mong dalawin kahit kailan. Bukas palagi ang bahay namin para sayo. At saka, iniwan ni Henry lahat ng ari-arian niya sa mga bata. Sa hinaharap, tama na, putol ni Charlotte at buong tapang na idineklara, wala akong pakialam sa mga ari-arian ng pamilya Noct. Binubuhos ko ang buong lakas ko sa trabaho para balang araw, makapag-iwan din ako ng parehong yaman sa mga anak ko. Kahit alam ni Charlotte na may panganib din sa pagbabalik nila sa tahanan ng mga Lindbergh, determinado siyang isama ang mga bata. Buong puso na siyang desidido. Kung sakaling hindi na sila makapanatili sa tahanan ng mga Lindbergh, handa siyang umalis ng Erihal kasama ang mga anak niya at magsimulang muli ng bagong buhay sa ibang bansa. Sa loob ng 2 taon, mahusay siyang naipagtanggol ni Danrick. Hanggang ngayon, hindi siya nasangkot sa mga alitan ng pamilya at negosyo. Kaya naman, madali siyang makakaalis kung gugustuhin niya. Ang tigas ng ulo mo. Halos mapasigaw na si Zachary sa galit. Nang magbubukas na siya ng bibig para muli siyang kumbansihin, biglang tumunog ang telepono niya at dali-daling sinagot ito. Hello, Mr. Zachary, hindi nakakayanin ni Mr. Noct. Malungkot na sigaw ni Spencer. Bumalik ka na agad. Ano, kahit alam ni Zachary na malala ang kalagayan ni Henry, hindi niya inasahang darating agad ang sandaling ito. Kinabahan siya at nagsabi, pupunta na ako ngayon din. Sandali, biglang kinuha ni Reyna ang telepono. Mr. Zachary, gusto ni Henry na makita si Miss Lindbergh bago siya mamaalam. Gusto niya siyang makita. Nagulat si Zachary. Hindi ba't ang mga bata ang gusto niyang makita? Mr. Zachary, isama niyo na si Miss Lindbergh at ang mga bata. Kaunting oras na lang ang natitira. Nagmamadaling dagdag ni Spencer. Oo nga, Mr. Zachary. Bumalik na kayo agad, sabi naman ni Reyna. Tinapos na ni Zachary ang tawag at dali-daling nakiusap kay Charlotte, gusto kang makita ni Henry. Malapit na talaga siyang mawala. Nakikiusap ako, isama muna ang mga bata sa ospital. Pag-usapan na lang natin ang lahat pagkatapos nito, pwede ba? Hindi. Matigas ang tono ni Charlotte. Pirmahan mo ang kontratang ito at dadalhin ko ang mga bata sa ospital. Kung hindi, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ikaw, Mommy. Sa gitna ng tensyon, biglang narinig ang boses ni Jamie mula sa labas. Pwede ba kaming pumasok? Pagkarinig ni Charlotte sa boses niya, agad siyang nagpakahinahon. Tumingin muna siya kay Zachary bago binuksan ang pinto. Robbie, Jamie, Ellie, bakit kayo nandito? Hindi ba't sabi ko maghintay kayo sa study room? Lambing agad ang bomb-alot sa boses ni Charlotte habang kinakausap ang mga anak. Nakangiti pa siya habang nagsasalita. Nainip na kasi kami. Hindi pa man natatapos si Jamie sa pagsasalita. Napansin na niya si Zachary at dali-daling lumapit dito. Daddy. Jamie. Yumuko si Zachary at agad siyang binuhat. Daddy. Niyakap ni Jamie ang leeg ng ama at napahagulgol. Daddy, anong nangyari sa'yo? Anong ginawa mo at nagalit si Mommy? Mag-sorry ka na sa kanya. Kung hindi ka niya patatawarin, hindi ka na namin makikita ulit. Sa narinig niyang iyon, napaluhan na rin si Zachary. Galit na galit siya sa sarili niya. Bakit pinayagan niyang umabot sa ganito? Bakit pati ang mga anak niya ay nadamay sa sakit na pinagdadaanan nila? Kahit gaano pa siya kagaling sa mundo ng negosyo, hindi pa rin niya kayang protektahan ang sarili niyang pamilya. Daddy, hinila ni Robbie ang pantalon ni Zachary habang balisang nagtanong, ano bang nangyari? Sabihin mo sakin, tutulungan kitang ayusin ito. Gusto ko lang naman na buo ang pamilya natin. Ayoko nang magkakahiwalay tayo. Hindi na napigilan ni Ellie, na naka-wheelchair at yakap-yakap ang stuffed toy niya, ang pag-iyak. Sa pag-iyak ng 3 bata, halos mabaliw si Charlotte. Dali-dali niyang nilapitan ang mga ito para patahanan. Mommy, patawarin mo na si Daddy. Please, pagmamakaawa ni Jamie habang humahawak sa manggas ni Charlotte, kapag sinaktan ka ulit ni Daddy, ako na ang bahala sa kanya. Mommy, please, nakikiusap din si Ellie habang hawak ang kamay ni Charlotte. Huwag kayong umiyak. Agad na lumuhad si Zachary at niyakap si Ellie. Saka sinabi sa 3, Robbie, Jamie, Ellie, si Lolo ay malapit na talagang mawala.
Bago siya mawala, gusto niyang makita kayo at ang mommy niyo. Tara na, pumunta tayo sa ospital, okay? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nang marinig yun ni Charlotte, napakagat siya sa labi sa galit. Hayop ka, kapag tinanong mo ng direkta ang mga bata, siguradong papayag sila. Ako tuloy ang lalabas na masama kapag tumanggi pa ako. Ano nangyari kay Lolo? Gaya ng inaasahan, tanong agad ng mga bata, may sakit ba siya? Ano ibig sabihin ng critically ill? Si Robbie lang ang nakaintindi ng salitang iyon. Ibig sabihin nun, malapit na siyang mawala sa atin, malungkot na sagot ni Zachary. Kailangan natin siyang makita sa ospital sa huling pagkakataon. Ano? Natulala si Jamie. Ibig mong sabihin, mamamatay na si Lolo. Biglang umiyak si Ellie, punong-puno ng lungkot at takot. Ellie, mabilis siyang niyakap ni Charlotte at pinatahan, huwag kang matakot. Nandito si Mommy. Tumalon si Ellie sa mga braso ni Charlotte at humagulgol ng malakas. Samantala, binigyan ni Charlotte ng masamang tingin si Zachary. Hindi niya dapat sinabi iyon sa mga bata. Pinapalungkot lang niya ang mga ito. Pero kalmado pa ring paliwanag ni Zachary, lahat tayo ay mamamatay din balang araw. Ang mas asama na pupunta sa impyerno, pero ang mababait na pupunta sa langit. Kaya huwag kayong masyadong malungkot dahil mapupunta si Lolo sa langit. Babantayan niya kayo mula roon. Dahil mabait si Lolo, mapupunta siya sa langit, di ba? Tanong ni Jamie habang umiiyak. Oo, sagot ni Zachary. Yamakap si Jamie kay Zachary at muling umiyak. Niyakap ni Zachary si Jamie sa isang braso at si Robbie sa kabila, habang inaalaw sila, sige na, kailangan na nating pumunta agad sa ospital. Papunta na sana sila pero pinigilan siya ni Charlotte. Anong ginagawa mo? Wala pa akong sinasabi na pumapayag ako. Mag-usap na lang tayo pagbalik. Sa ospital muna tayo ngayon. Kunot noong sagot ni Zachary. Zachary, huwag mong subukan ang pasensya ko. Galit na sagot ni Charlotte. Tanungin mo muna ang mga bata kung gusto nila. Ani Zachary sabay tanong sa kanila, Robbie, Jamie, Ellie, gusto niyo bang sumama sa ospital para bisitahin si Lolo? Oo, sabay-sabay na sagot ng mga bata. Bumuga ng galit si Charlotte. Ang daya mo. Mommy, babalik kami agad pagkatapos ng pagbisita, ani Robbie na namumula ang mga mata. Mommy, payagan mo na kami, pakiusap ni Jamie habang umiiyak. Mabait si Lolo sa amin at malapit na siyang mawala. Hayaan mo na kaming makita siya. Oo nga Mommy, pakiusap ni Ellie. Sa sobrang lungkot ng mga bata, hindi na makatanggi si Charlotte. Napilitan siyang pumayag. Sige, sandali lang kayo roon at uuwi agad. Hindi ka ba natatakot na di ko na sila ibalik? Biglang tanong ni Zachary. Anong sabi mo? Galit na sigaw ni Charlotte. Sumama ka na lang sa amin. Pwede mong ibalik ang mga bata pagkatapos, para hindi ka mag-alala, sadya siyang inaasar ni Zachary. Alam man ni Charlotte na sinasadyang inisin siya, hindi niya maiwasang mag-alala. Kapag tinutuon ni Zachary na hindi ibalik ang mga bata at kailangan niyang piliting kunin ang mga ito, baka masaktan lang sila. Kaya mariin niyang sinabi, sige, sasama ako. Ihanda ang sasakyan. Opo, sir. Sabay-sabay silang pumasok sa sasakyan papunta sa ospital. Habang nasa biyahe, umiiyak pa rin ang mga bata. Inaalaw sila ni Zachary, si Lolo ay 78 na. Isang biyaya na ang umabot siya sa ganitong edad. Kaya dapat maging masaya tayo para sa kanya, hindi puro iyak. Sa dami ng mabubuting nagawa niya, tiyak na mapupunta siya sa langit. Napairap si Charlotte sa narinig. Mabubuting gawa daw. Dahil sa katigasan ng ulo ni Henry at kagustuhang siya lagi ang masusunod, maraming tao ang namatay kasama na si Mrs. Barry. Ang dahilan lang kung bakit hindi pa siya pinapatay ni Henry ay dahil lang sa swerte at proteksyon ng pamilya Lindbergh. Kung wala iyon, matagal na siyang patay. Dahil sa sinabi ni Zachary, unti-unting tumigil sa pag-iyak ang mga bata at medyo kumalma. Inangat ni Ellie ang ulo at inosenteng nagtanong, makikita ba ni Lolo si Mrs. Barry sa langit? Baka, sagot ni Zachary na sandaling natigilan. Kabanata 1050, mas mabuti na lang na hindi sila magkita.
Hindi na napigilan ni Charlotte ang galit niya. Bakit, Mommy? Tanong ni Ellie na kinakabahan. Wala iyon. Ayaw ni Charlotte pag-usapan ang masasamang pangyayari sa harap ng mga bata kaya niyakap niya si Ellie at mahinahong sinabi, matulog ka muna, Ellie. Mga kalahating oras pa bago tayo makarating sa ospital. Sige, dahan-daang nakatulog si Ellie sa mga bisig ni Charlotte. Hawak niya ang damit ni Charlotte gamit ang isang kamay, habang hawak naman ang kamay ni Zachary gamit ang isa pa, takot na baka iwan siya. Nang makita ito ni Zachary at Charlotte, nagkatinginan sila ng hindi sinasadya. May halong emosyon sa mga mata ni Zachary, pero agad umiwas si Charlotte at hindi siya tiningnan. Daddy, gusto ko rin matulog. Yamakap si Jamie kay Zachary. Sige, matulog ka na. Hinaplos-haplos ni Zachary ang likod niya para mapatulog. Agad namang nakatulog si Jamie at nagsimulang humilik. Robbie, matulog ka na rin, sabi ni Zachary. Mommy, Daddy, may gusto po akong pag-usapan. Nang makitang tulog na ang mga kapatid niya, naglakas loob na si Robbie. Anong gusto mong pag-usapan, Robbie? Nalulungkot si Charlotte para kay Robbie. Simula pagkabata, mas matured na ito kumpara sa mga kaedad niya. Bukod sa matalino, masyado rin siyang maunawain, kaya lang, sobrang bigat din ng pasa niya bilang bata. Maghihiwalay na po ba kayo? Wala na po ba talagang pag-asa na magkabalikan kayo? Hindi alam ni Zachary kung paano sasagutin. Gusto sana niyang itanggi at sabihin na ayaw niya ng ganito, pero alam niyang hindi basta-basta mabubura ang galit ni Charlotte. Oo, matatag ang sagot ni Charlotte. Alam kong malulungkot ka sa sagot ko, pero ayoko kitang lokohin. Hinding-hindi na ako makikipagbalikan sa tatay mo. Pero kahit anong mangyari sa relasyon namin, mahal na mahal pa rin namin kayong tatlo. Naiintindihan ko po. Tumanggo si Robbie, pero hindi niya napigilan ang luha. Kahit anong tibay ang ipakita niya, bata pa rin siya. Pasensya ka na Robbie, niyakap siya ni Charlotte ng mahigpit, habang halos madurog ang puso niya. Mommy, hindi mo kailangan humingi ng tawad. Lahat ng tao may karapatang piliin kung anong klaseng buhay ang gusto nila, sabi ni Robbie habang pinupunasan ang luha. Pero sana po, bigyan niyo ng pagkakataon sina Ellie at Jamie na pumili para sa sarili nila. Hindi sila katulad ko. Bata pa sila, hindi pa nila lubos na naiintindihan ang lahat at mas nahihirapan silang mag-adjust. Habang nagsasalita si Robbie, humahagulgol na siya at halos hindi na makapagsalita. Gaano man niya gustong magpakatatag, 6 na taong gulang lang siya. Habang pinagmamasdan si Robbie, labis ang lungkot ni Zachary. Nilamon siya ng guilt at pangungulila. Galit siya sa sarili niya, dahil hindi niya napigilan ang ganitong sitwasyon. Nang marinig ni Charlotte ang hiling ni Robbie, nag-alinlangan siya. Alam naman niya sa sarili niya na kahit piliin ni Robbie na sumama sa kanya, malamang sina Jamie at Ellie ay pipiliing sumama sa kanilang ama. Para sa dalawang bata, mas masaya si Zachary kasama. Marunong itong maglaro at makisama. Bukod pa roon, mas kampante silang kasama ito. Mommy, pakiusap po, pagmamakaawa ni Robbie habang hinahawakan ang kamay ni Charlotte. Masakit man para sa kanya, dahil ito ang unang beses na nakita niyang umiyak ng ganito si Robbie, alam niyang mas kilala nito ang kapatid niyang dalawa, at alam nito kung ano ang tunay nilang kailangan. Kaya kahit sobrang sakit, tumanggo si Charlotte habang lumuluha. Sige, pangako. Niyakap siya ni Robbie at umiyak ng todo. Alam niyang malapit na siyang mawalay sa ama niya at sa mga kapatid niya. Parang naramdaman ni Jamie at Ellie ang lungkot ng kapatid kaya nagising sila. Nang makita nilang umiiyak si Robbie, agad silang naiyak at nagtanong, anong nangyari, Robbie? Pinunasan ni Robbie ang luha at sinabi sa kanila ng buong tapang, Jamie, Ellie, panahon na para pumili tayo. Gusto niyo bang sumama kay Mommy o kay Daddy? Pili na tayo ngayon para hindi na tayo malungkot sa susunod.